You were there for 10 years. 10 years. And for what it was? Yung ano kasi is, ano yun, murder tapos kuha pa ng homicide. Yeah. What is your name? Yeah, nickname is June. June. Taga saan ka? Taga Nueva Vizcaya talaga yung province ko. Ano ang yung pagkabata? Pagkabata ko, nung bata pa ako, mahirap yung buhay namin doon sa probinsya. Bundok yun eh, bundok. Mountain. Kaya mahirap doon. Nagkaroong dalawang magulang? Oo, meron. Magulang ko. Kaya lang yung father ko wala na, patay na. Nanay ko na lang nandiyan. And at some point you went to prison? What? You also went to prison? Yeah. Oo. Galing ako ron. 10 taon na ako doon eh. You were there for 10 years. 10 years. And for what it was? Yung ano kasi is, ano yun, murder tapos kuha pa ng homicide. Yung ano ko nung nasentensya na homicide. Yun, napunta ako na. Kasi yun, inamin ko eh. Walang testigo, wala akong kakampi ba sa nangyari. So, no choice, kailangan mong aminin para yun kasi yung abogado na sabi niya na aminin mo na lang para bumaba. So, siyempre noon, di pa man ako nakapag-aral, ini-explore mo pa kung ano yung mga malalaman mo. Siyempre sa batas wala ka pang alam. Ignorance of the law ka ba? So, yun, di mo alam yung yung mangyayari sa'yo. So, yun, inamin mo na lang para kahit pa paano masettle yung problema. So, yun. Kaya napunta ako dun sa Bilibid. 14 years. So, pinagbayaran ko yun. Yung, kahit hindi ko mang ginawa yung krimen. Masakit, pero nangyari. So, yun. Sa awa naman ng Diyos, binigyan niya pa ako ng pagkakataon para lumaya. Nagparol ako eh, parol. Nagparol ako dito sa, inalaya ako sa pamamagitan ng parol. Kasi nakitaan naman nila ako ng pagbabago doon kahit paano. Sumunod naman ako ng maayos doon sa loob ng kulungan. Sumunod ako sa reformation program, kaya binigyan ako ng parol. Yun yung ano ko sa loob ng kulungan. Pero sa loob ng kulungan kasi mahirap talaga. Kaya ngayong mga bata, sana hindi sila maging mapusok, hindi sila malihis sa landas ba. Yung katulad ng mga droga, gumamit ng droga, iwasan nila yun para hindi sila makagawa ng mga krimen. Yun yung yung mga papayo ko lang sa mga kabataan. Kasi mahirap talaga yung makulong. Pagsisisihan mo lahat eh. Sitwasyon pa lang dito sa kulungan dito sa Pilipinas, ang hirap. Tulog mo, ganyan. Siksikan na, wala na. Hindi ka na kumbaga hindi mo makukomplete yung tulog mo. Marami kasi dito na yung mga tao na nakulong na hindi naman nila nagawa yung masama. Lalo na sa droga. Minsan nasama lang, minsan napagbintangan lang, minsan na anuhan lang, nalagyan lang, or napagtripan, gano'n. Gano'n yung dito sitwasyon. Kahit sa loob ng kulungan, gano'n din. Sa obserbasyon ko sa tagal ko din sa loob ng kulungan,
yung batas dito sa Pilipinas hindi talaga patas. Pag may pera ka, pwede kang makalabas kahit kasalanan mo pa yung nagawa mo. Yung iba nga, talagang yung bintang na kasalanan ang tindi pero di man nila ginawa. Maraming tao doon na nakakulong na hindi naman nila nagawa yung kasalanan. May kasalanan sila, previous, pero hindi ganun yung kasalanan nila. Minintang ganun. Maraming sitwasyon na mahirap ipaliwanag. Ilang taon ka na? 45 na ako. Nakulong ako, 25. Doon, pagka nakulong ka din, kailangan mo pumasok sa gang. May mga tatak kayo, yung maraming tatak kasi dyan eh. Maraming gang dyan sa loob ng kulungan. 13 gangs dyan sa loob ng kulungan. Depende sa'yo kung anong choice mong gang papasok. Kasi ang purpose ng gang doon para may kakampi ka kahit pa paano. Ganun lang. Akala mo pagtatanggol ka pero minsan kapahamakan mo pala. Ganun yun doon. Ang ginagawa ka ng pera na yun? Nag-ano ko, alam mo yung mototaxi? Mototaxi dito sa Pilipinas. So, magmo-mototaxi ako. Yan yung ginagawa kong pagkakapirahan. Mototaxi dito sa Pampanga. Yan yung ginagawa ko. Maya-maya, magmo-mototaxi na naman ako. Umaga, hapon. Yun ang ginagawa ko. Para makakumita ng pera. Pero dati, marami akong skills eh. Multi-skills ako kasi. Carpentero ako, mekaniko, welder. Marami akong multi-skills ako. Kaya, yun yung pinaglaanan ko sa sarili ko. Nag-ipon ako ng skills. Kaya yun, kahit saan ako mapunta, may trabaho ko. Hindi ako nawawala ng trabaho, hindi ako nagbabakanta. Kasi nag-ipon ako ng skills. Tapos din ako ng 4 years course. College graduate din ako. Business management. Ang droga ba ay bahagi ng iyong... Oo, nung kabataan ko, nag-explore din tayo sa ganyan. Pero hindi natin kinarir. Naranasan man natin, pero hindi natin talagang in-apply sa buhay natin. Part lang ng kabataan ba, na curious ka sa mga ganung bagay. Tikman ko nga, mga ganun lang. Pero kung nung mga hindi ko na kinarir yung ganun. Kasi nakakasira naman talaga sa lalo na sa kalusugan, minsan sa mental health ng tao, nag-iiba, diba? Nagiging bad mood pag naka-take na. Depende rin sa dosage ng tao. Pag gumagamit, may mga gumagamit na mababa yung dosage. Kasi na-obserbaran ko yan sa mga kasama ko sa loob ng kulungan. Sa loob ng kulungan, maraming droga doon. Kung may isang wish ka, ano ang hiling mo? Hiling? Siguro lang. Kung wish ko is lang. Kumbaga, yung kalusugan lang ba? Panatiliin lang na malusog ka. Pero yung kayamanan kasi, nasa pagsisikap mo yan eh. Hindi naman nakukuha yan sa yung hihingin mo sa ibang tao, hindi yan. Ang kayamanan is pinagsisikapan yan. Kumbaga, nasa iyong gawa. Kung gusto mong yumaman is nasa diskarte mo. Hindi yan pagka iningi mo, ibibigay ng ibang tao. Wala yun, walang wenta yung kayamanan na yun.
Kumbaga, hindi mo siya pinaghirapan, mawawala din yun. Hindi mo siya ma-handle na maayos eh. Mas maganda na pinagsikapan mo kasi ma-handle mo siya. Kumbaga, alam mo kung saan nanggaling yung kayamanan niya, saan yung nanggaling yung pag-asenso mo. So para sa akin, dapat hindi naman hinihiling dapat yung hindi wini-wish yung kayamanan. So ang dapat talaga na wini-wish yung kalusugan kasi habang malusog ka, mabubuhay ka ng matagal, di ba? Hindi yung kayamanan andyan nga, pero maya bigla kang nawala, wala riwenta yung kayamanan. So talaga ang kayamanan talaga is kalusugan. Habang bubuhay ka kasi dito sa mundo, habang tumatagal yung buhay mo, na-enjoy mo yung ano ng mundo, di ba? Kaligasan dito sa mundo, kung ano man yung meron dito sa mundo, na-enjoy mo siya, di ba? Okay. Salamat.